Happy Lord's Day po sa atin. Alright, praise God. Nasa last leg na tayo nung October. So, ilang months na lang. Of course, madami tayong holiday na parating pati. And praise God, no? Kasi, of course, yung 2025, although it has started good, pero biglang naging madaming mga kaganapan, no? And hanggang ngayon sa mga balita. And many are actually frustrated, no? And gayon pa man, maganda na tayo ay patuloy na kino-comfort ng katotohanan ng Diyos, no? Na regardless of ano yung nangyayari sa kapaligiran natin, our trust should always be placed doon sa pinaka-consistent, no? Na makapagbibigay sa atin ng kapahingahan and ng care talaga. Hindi yung church na care, but yung talagang care na tangible and na mai-experience natin talaga. At yun yung ating magiging punto ngayong araw na ito. Pero before that, last week, no, napakinggan natin kung paanong si Kristo ang pumili at tumawag at nagsugo sa mga alagad, no, sa mga unang alagad. From Pastor Nick na preaching nung last week. Kung paanong yung mga ordinaryong bagay na meron tayo ay ginamit niya upang ihayag niya ang kanyang sarili. And napakaganda nung background, nung narrative na iyon, no? Gaya ng nabanggit ni Pastor Nick, naroon yung tagpo na yung anak ng isang karpentero at nandun siya sa kumbaga surrounded siya ng mga dalubhasa sa mga pangingisda. And kung maaalala ninyo, yung isa sa mga highlight doon ay yung sabat ni Pedro na sabi niya, magdamag na sila sa laot pero zero sila, no? It's actually, pag tinignan natin, it's an indication na they're depending dun sa kanilang kaya, no? The dependence na very common sa mga makasalanan. And kahit sa mga sinner saints na gaya natin. And highlight din doon yung pagtawag ni Jesus sa mga unang alagad para maging tagapamalakaya o fishers of men. And alam nyo ba, mga kapatid, na yung mga rabbi, hindi talaga nila ginagawa yun. Yung sila yung tumatawag ng mga disciples, ng mga mag-aaral nila. Sila yung hinahabol-habol ng mga mag-aaral. Kasi yung sa Jew, bata pa lang sila, tinuturuan na sila, no? They are starting to read the Torah and they have to memorize that by heart. And not only that, no, pagkatapos noon, at saka sila susukatin, no? Or ititest sila kung kaya na ba nilang again to recite that from by heart, and as well kung sila ay tatanggapin ng mga rabbi, no, as they present themselves, no, sa mga rabbi during those days. At kapag hindi ka natanggap, no, ng rabbi, kumbaga kasi parang nag-a-apply sa akin. Pag hindi ka natanggap, babalik ka ngayon doon sa business ng family mo. Yun ngayon sila Pedro, no? Kumbaga, hindi sila pumasa sa entrance exam ng university. Siguro marami dito sa atin, no, nagtangka din na mag-upcut. Tapos bigo, no? Oh, di ba? It's heartbreaking. Ganun yung tagpo, no? Pero Luke was communicating to his readers na sa kabila ng 0 days nila Pedro, no, Jesus chose them to be his disciples. Mga kapatid, yung mga rejected, no, inadmit niya under his wings. Sabi ng mga unbeliever, no, kaya naman iniwan nila lahat at sumunod sila Pedro kay Jesus. Kasi, nung nakahuli na ng napakarami, kumbaga yung hinahabol nila Pedro ay yung pakinabang, no? Yung mahihita nila kay Jesus Christ, yung mahihitang biyaya. Ganun ang thinking ng mga tao. Kahit ngayon. No?
It's sad, pero marami ang nasa Christianity dahil sa paghahangad na gumaan ang buhay at makawala sa mga sitwasyon nila. No, mostly ay self-centered. Kung susuriing mabuti, ay gano'n yung kanilang pakay, no? Kung bakit sila ay nasa simbahan, bakit sila nasa Christianity. At yan yung madalas na ini-exploit ng prosperity gospel, ng mga moralistic, ng mga pragmatic, no, na nagpupubli sa simbahan. Sila yung madalas na nagiging legalistic, sila yung parang laging may bit-bit na checklist na, oh, hindi mo to nagawa, kaya ka ganyan. Ginawa mo kasi to, kaya ganyan. No. Pero ngayong araw na to, itutuloy natin yung chapter 5 na kaugnay sa pinupunto ni Luke para sa kanyang mga mambabasa. Let's turn to our Bible sa Luke chapter 5 verse 12 to verse 5 chapter 5 verse 12 to 26. Sabi dito, while he was in one of the cities, therefore came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately the leprosy left him. And he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest. Importante kasi yon dahil nga during those days, yung mga leper, no, ay outcast, hindi sila pwede lumapit sa iba, wala silang family, hindi sila pwede magtrabaho, hindi rin sila pwede mag-worship, no, as ceremonially, dahil they are ceremonially or declared unclean, no? So, ang sabi ni Jesus, hindi mo kailangan sabihin sa iba, just go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to them. But now, even more, the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. Verse 16, but he would withdraw to desolate places and pray. For the second part, sabi sa verse 17, on one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. Verse 18, and behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. Verse 19, but finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and left him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, man, your sins are forgiven you. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? When Jesus perceived their thoughts, he answered them, why do you question in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? Verse 24, but that you may know that the Son of Man hath authority on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed and go home. And immediately, he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home, glorifying God.
And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen extraordinary things today." Let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven, salamat Panginoon sa patuloy, Lord God, na pagbuhos ng inyong biyaya, sa pagkakabasa ng inyong salita, sa patuloy, Lord God, na pag-imbita sa amin, no, to continually calling us to come to you and rest, Father. And for reminding us, Lord God, that kayo lang, Panginoon, yung tanging makapagbibigay sa amin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, ng tunay na kalayaan at ng tunay na buhay na sa iyo lamang, Panginoon, mararanasan at magmumula. Sa biyayang ito, Panginoon, patuloy nyo nawa kaming idako at turuan, Lord God, no, na manahan, or we place our trust and our rest in those truths. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, dito sa passage na ito, no, si Luke, yung kinu-communicate niya dito is yung truth about the identity and mission of Jesus, no? Jesus is the divine Messiah who not only heals yung physical sickness as we have been teaching dito sa pulpit natin sa care. Hindi lang physical sickness, pero also, no, pinapakita din yung sins. Yun yung bagay na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay, no? And this passage, pag tingin natin, structured siya talaga to reveal yung divine identity ni Jesus Christ, no? And makikita rin natin dito yung kanyang compassion toward the outcast o yung sa mga reject nga, no? And the nature, of course, ng totoong pananampalataya. Luke is communicating na si Kristo lang ang makapagdadala sa atin mula sa shame at saka sa pagiging paralitiko tungo sa tunay na freedom at bagong buhay. Importante ito, mga kapatid, kasi sa panahon ngayon, ang salitang care o yung malasakit, no, ay abused or being used loosely. No? Oh, I care for you. O dapat may malasakit sa kapatid. O, malasakit naman talaga ako sa kanya. No? Nagiging loose, nagiging superficial tuloy, no? Marami nagsasabi, kaya nga, marami din ang nagsasabi, no? And dahil dyan, dahil nga loose na yung pagkakagamit sa care, sa totoong malasakit, marami din na nagsasabi na, yes, may malasakit sila. And di lang yon, pumupostura din sila na sila yung Messiah. Ako yung totoong mong pag-asa, ako yung totoong mong sagot. Kaya din yung iba, kaisipan nila, baka pag naging kami, o baka pag nakuha ko yan, baka pag siya na yung nandun, no? Maukuha ko na yung katiwasayan ng buhay. Kaya nga, may government care programs, may mental health care initiatives, may mga self-care movement, no? May mga NGO na nagsasabi sila ang pag-asa at solusyon sa kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas marami pa rin sa atin, mga tao na sugatan, alipin at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Because those people o yung ganong mga movement will keep on failing us dahil hindi talaga sila yung makapagbibigay ng talagang kailangan ng ating kaluluwa. Dahil ang tunay na problema ng tao, mga kapatid, hindi yung external sufferings natin, kundi ang internal corruption ng mga puso natin. Hindi lang natin kailangan ng tulong, ang kailangan natin, magkaroon tayo, mapalaya tayo sa ating kasalanan. Hindi lang natin kailangan yung relief o yung ayuda. Ang kailangan natin, yung tunay na pagpapatawad at yung bagong buhay. Isa nga sa mga napagtanto ko, no, habang nire-review ko yung ating passage
sabi kagabi, hindi ang sitwasyon natin ang tunay na problema. Ang problema ay ang pagiging makasalanan natin na nakikita sa maling paraan kapag tumutugon na tayo sa mga sitwasyong hinaharap natin. Hindi natin minimenos na totoo yung sufferings, yung reality ng bigat na yun. Yung reality ng bigat ng mga kinakaharap natin. Pero gayon pa man, isa sa mga realidad ay ito, we are infested with lust, greed, pride, and envy. Marami tayong hinahanap para sa buhay natin. At ito, yung isa sa mga lagi kong naaalala or natatandaan ko, no, mga magandang nabitbit ko sa dating church, sabi doon, kaya tayo napapagod, kaya tayo napufrustrate kasi habol tayo ng habol sa mga bagay na walang tigil sa paglipas. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na managana tayo, masagana yung tao, kung wala si Kristo, walang kapayapaan, kahit mapalibutan pa siya ng mga kaibigan niya o mga connection niya, spiritually isolated pa rin siya. Parang malaya lang, pero bilanggo sa rehas ng makasalanang puso. Kala nyo, kakantahin ko yung bilanggo, no? No? Ganon din naman kung ang tao ay nasa gitna ng kahirapan. Kasi, we are sick. Hindi lang external, kundi sakit sa kaluluwa ang meron tayo. Ito ang ipinapakita ni Luke, no, sa dalawang tao dito sa passage nito. Parehong walang kakayahang iligtas ang sarili. Yung ketongin at saka yung paralisado. Yung isa physically unclean, socially outcast, at ang isa naman ay physically paralyzed, spiritually condemned, dahil ang sakit nilang pareho ay konektado sa kasalanan. Si Jesus ang lumapit para magbigay ng care, hindi yung mababaw na care gaya ng sinasabi ko. At yung care na nagbibigay ng forgiveness, ng freedom, may pag-asa ba sa katulad natin na makasalanan? May pag-asa ba na sa katulad natin na yung effect of sin na nagdadala ngayon ng sufferings o ng mga sitwasyon natin that is beyond us, may pag-asa ba tayo doon? At ang sinagot ng Biblia, meron. Kay Kristo lamang. Ang tanong natin ngayon, paano kay Kristo lamang masusumpungan ang pag-asa ng makasalanan? Una, no, yung Christ's compassionate care cleanses the unclean. Sabi sa verse 12, and while he was in one of the cities, no, there came a man full of leprosy, and when he saw Jesus, will you can make me clean. Just skin irritation in those days. No? Leprosy means social death, physical suffering, and spiritual uncleanness. Sa Leviticus, makikita natin yon na ito ay sign ng pagiging makasalanan, polluted before God. Kaya yung, siguro kung tayo, no, makakita natin si Pastor Nick na nandun sa mga lugar na alanganin, anong ginagawa ni Pastor Nick dyan? Anong ginagawa ni Pastor Nick dyan? Hindi lang ito ngayon, sa panahon yun, no, puro addict dyan. No? Puro mga babaeng mabababa ang lipad dyan. Anong ginagawa nila dyan? No? Yung dito, anong ginagawa ni Jesus Christ doon? Kasi again, Luke is communicating. Doon pa lang sa doon pa lang sa pagtawag sa mga disciples eh. Ba't ko naman lalapitan itong mga sinasabing dalubhasang mangingisda na magdamag na nandun, walang nahuli? Diba? Siyempre, parang kumbaga, it will tarnish their credibility as mga batikang mangingisda, tapos wala silang nahuli. Pero dyan doon si Jesus. Not only that, no, ito yung mga na-reject na doon sa kumbaga na-reject na sa university eh. Ba't mo sila tatawagin? At
you will take them under your wings. No? Kasi nga, Luke is communicating what kind of a Messiah Jesus Christ is. May kita tingin ng mundo sa isang kaharian. Jesus Christ is, hindi, may nyo ako. eh. Ang pinapakita ni Jesus Christ, hindi ganyan ang totoong paghahari, no? ng Diyos, no? Wherein, sa mundo, ang paghahari para sa kanila, dapat yung mga pwede lang may maiambag. Pero kay Christ, hindi. At, kumbaga, hindi lang kumbaga, sinadya niya talaga na nandoon siya kung nasaan yung leper. And mga kapatid, we are like the leper by nature. We are separated from God. But because we are poor or we are at a disadvantage, not because we are poor or we are at a disadvantage, but because we are defiled by sin. Lahat tayo ay spiritual lepers before Christ. Pero mabuti na lang, napakabuti ng ating Diyos. Hindi tayo yung humabol sa Kanya. Kasi nga kahit humabol tayo ng humabol sa Kanya, because of our spiritual leprosy, yung mga karumihan natin, no? Kung yun ang magiging batayan, yung kung gaano ka kagaling humabol, kung gaano ka kagaling lakas kumanta, kadalas mag-pray, hindi yun. No? Kundi dahil napakabuti niya, His grace, His mercy is indeed more than what our sins have done to us. No? Pansinin din ninyo, no, sabi nung leper kasi, ba't natin nasabi to sa verse 12, no? Lord, no, if you will, no, you can make me clean. Hindi niya sinabing, Lord, kaya niyo akong pagalingin. No? Because there's, again, yung pinapakita dito na hindi talaga yung sakit yung problema Ang problema ay yung kasalanan. Yung verse 13 ay napakaganda rin, no? Kasi, sabi sa verse 13, and Jesus stretched out His hand and touched him. This leper, hindi siya dapat nga nakasan malapit sa kumpul ng mga tao. Meron silang colony. Sa Pilipinas, nagkaroon din ng gano'n, no? May kolonya, tinatawag. Doon yung mga lepers, tinatapon ng panahon na yun. No? Pero dito, Jesus Christ stretched out His hand and touched him. Ganun ka-tangible yung pagiging merciful, yung pagiging gracious ng Lord. No, hindi siya yung sinasabi, hindi, mabait yung tao, mabait si Jesus. Tapos, yun lang yun, hindi. His mercy, His grace, His care for His people ay tunay at talagang nararanasan. At nang makikita natin, in the end, Christ restores him to worship at bumalik to the priest. Kasi nga, para ma-welcome na ulit siya, or para i-admit na ulit siya, or payagan na ulit siya, makalapit or makasamba doon sa temple. So, ano yung una? Paanong si Christ ang ating yung natanging pag-asa natin, yung pag-asa natin para sa ating mga kasalanan. Because Christ's compassion, siya na. Thank you. Ayan. Because Christ's compassionate care cleanses the unclean. Ang tunay na kalinisan ay hindi galing sa good works, no? Pagiging mabait,
pagdadasal o sa religion, ito ay galing kay Kristo lamang. Kaya nga mga kapatid, let us stop from trying to treat our leprosy in private. Christ was not ashamed to cleanse the unclean, di ba? Kasi nga, in-stretch out niya yung hand niya doon sa leprosy na inaayawan ng society Pero siya hindi, no? Hindi niya sinabi doon sa sa leper na tara dito sa kasi baka yung makakita sa atin. Pagagalingin kita. Hindi. Pinakita niya, no? Kung anong klaseng Diyos siya. Anong klaseng Redeemer siya. The world will know kung kumbaga revealed kung paano niya babaguhin ang buhay mo. So let us come to Him in humility. And this is also a good reminder that our righteousness is not our own. Meaning this should humble us and lead us to being compassionate toward others. Next point, mga kapatid. Christ alone has authority to forgive sin and break the power of spiritual paralysis. Paanong siya lang talaga yung pag-asa natin, mga makasalanan? Kasi ang Christ alone has authority to forgive sin and break the power of spiritual paralysis. Christ does not merely offer relief, He offers redemption. No, yung forgiveness niya is not superficial. It brings true transformation. Ang kaligtasan na kanyang ibinigay ay never na self-help. Ito ay sovereign help niya sa atin. No? Doon sa paralitiko, pag tiningnan natin iyon, ano yung sitwasyon nun? Ang sitwasyon ay madami ang nagtitipon-tipon doon sa lugar kung saan si Jesus Christ ay nagtuturo. Andun yung mga Pharisees and teachers of the law, yung mga scribes, no? Mula sa iba't ibang village from Galilee, Judea, and from Jerusalem also. Ang ating Panginoong Jesucristo has already won that fight, has won the battle for us. Ang kailangan natin is to rest in that truth that Christ came, no, to seek us, and Christ died for us while we were yet sinners. So rest in those truths. At ang pangako ng Diyos ay hindi lamang niya tayo pinatawad, pinalaya niya rin tayo sa ating pagiging makasalanan. And if you are finding yourself failing over and over again, hindi naman patatatapos ang Diyos. Hindi naman papayag ang Diyos na at the end of the day, talunan tayo. Kasi bakit? Hindi naman sa iyo nakasalalay kung ikaw ay magtatagumpay o hindi. Nakasalalay ito sa tagumpay na nakamit ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. He is our great Redeemer. Kaya yung isa sa mga kanta na laging kinakanta doon sa Manila, no? Thanks God for my Redeemer. Sinasabi doon na, Lord, thank you kasi dumadaan ako sa mga paghihirap, and yet, andyan ka. Thank you for the thorn daw sa mga roses, no? Kumbaga, salamat sa mga sitwasyon that reveals my incapacities, no? That reveals what lacks sa akin. That reveals that on my own, no? Ay wala talaga akong kakayanan. That reveals my being unworthy. Salamat sa mga sitwasyon na iyan. Dahil
sa mga pagkakataong iyon ay nakikita natin lalo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mga pangyarihan, salamat po sa patuloy na pagpapaalala at pagpapahayag, Lord God, ng inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Lord, kasi gaya nung leper at nung paralytic, ganoon din kami, Panginoon, marumi at walang kakayanan. Subalit, dito ay ipinapakita ninyo kung anong klaseng tagapagligtas at manunubos kayo. Kayo yung Diyos na humanap sa amin, tumawag sa amin, nagpalaya sa amin, at ang patuloy na bumabago sa buhay namin. At sa kabila, Lord God, ng mga kalalagayan namin ngayon, we are still battling out yung sin in us. Ay binibigyan nyo kami, Panginoon, ng tunay at buhay na pag-asa na sa aming pagharap sa mga sitwasyon namin, sa paglabas ng mga kalikasan namin bilang mga makasalanan. Lord, hindi yung strength namin yung aming dapat na pagsandigan o yung aming dapat na sandalan. Kundi, Lord God, yung tagumpay na nakamit nyo para po sa amin. We are grateful, Father God, that at the end of the day, Lord, salamat sa lahat ng mga bagay na tinulutan nyo, pinayagan ninyo na maranasan namin. Mga paghihirap, pasakit, kabiguan. Salamat, Lord God, sa mga bagay na iyan dahil pinapakita nyo, Lord God, na hindi ang mga bagay na kaya namin o hindi yung mga bagay na kayang ibigay ng iba ang totoong magbibigay sa amin ng pag-asa, Lord God. Kundi kung gaano kayo katapat sa inyong salita. Kayo po ang patuloy na mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.